Sa eleksyon sa Pilipinas, kasikatan pa rin ang pinakamalakas na puhunan. Kahit gaano katalino, malinis, o mahusay man ang isang kandidato, madalas kulelat pa rin kung hindi sikat. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin matalino ang pagboto ng nakararami. Kaya naman hindi na nakakagulat kung bakit maraming artista ang naging matagumpay na politiko. Ang biro naman ng ilan, kapag nalalaos na ang ilang mga artista, ay doon na sumasabak sa politika. Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga artista na naging politiko sa national level. Tandaan, ang isang termino ng mga senador, vice president at president ay 6 years. Lito Lapid, isang action star na madalas gumanap bilang probinsyano sa mga pelikula. Nagsimula siya sa lokal na pamahalaan bilang governor ng Pampanga ng 3 sunod-sunod na termino mula 1995 hanggang 2004. Pagkatapos nito, naging senador siya, 3 termino rin mula 2004 hanggang 2016 at muli siyang bumalik noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Vicente Tito Soto III, isang komedyante, singer at longtime host ng Eat Bulaga bago pumasok sa politika. Nagsimula siya bilang vice mayor ng Quezon City ng isang termino mula 1988 hanggang 1992. Pagkatapos nito, nanalo siya bilang senador ng 4 na termino mula 1992 hanggang 2004 at muling bumalik mula 2010 hanggang 2022. Noong 2018, siya rin ang naging Senate President hanggang matapos ang kanyang termino noong 2022. Rogelio de la Rosa, isa sa mga unang artista na pumasok sa mundo ng politika. Siya ay isang matinee idol noong 1940s at 1950s at isa sa pinakagwapo at pinakasikat na aktor ng kanyang panahon. Noong 1957, tumakbo siya bilang senador at nanalo. Nagsilbi siya ng isang buong termino hanggang 1963. Ramon Revilla Sr. Siya ay isang legendary action star at kilala bilang hari ng agimat sa mga pelikula. Noong 1992, pumasok siya sa politika at naging senador ng Pilipinas kung saan siya ay nagsilbi ng 2 sunod na termino hanggang 2004. Ramon Bong Revilla Jr., isang kilalang action star na sumikat sa mga pelikulang pangmasa. Pumasok siya sa politika bilang vice governor ng Cavite ng isang termino mula 1995 hanggang 1998. Pagkatapos nito, naging governor ng Cavite ng isang termino mula 1998 hanggang 2001. At noong 2004, nanalo siya bilang senador. 3 termino na ang kanyang naipanalo, 2004 hanggang 2016 at mula 2019 hanggang ngayon ay aktibo pa rin siya bilang senador. Freddie Webb, isang all-around entertainer, dating basketball player, coach at aktor. Pumasok siya sa politika bilang congressman ng Parañaque ng 2 termino mula 1987 hanggang 1992 at pagkatapos nito nanalo siya bilang senador ng isang termino mula 1992 hanggang 1998. Isa siya sa mga unang sports personalities na naging senador. Jinggoy Estrada, isang action star at film producer. Unang nanungkulan bilang vice mayor ng San Juan City mula 1988 hanggang 1992. Pagkatapos nito, naging mayor siya ng San Juan ng 3 termino mula 1992 hanggang 2001. Pagkatapos ng ilang taon, nanalo siya bilang senador. 3 termino na rin, 2004 hanggang 2016 at muling nanalo noong 2022 hanggang ngayon. Robert Jaworski, the living legend ng PBA, isa sa mga pinaka-iconic na basketball player at coach sa kasaysayan ng Philippine sports. Noong 1998, pumasok siya sa Senado at nagsilbi ng isang buong termino hanggang 2004. Manny Pacquiao, isang boxing legend at isa sa pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan ng Pilipinas bago naging politiko. Nagsimula siya bilang congressman ng Sarangani
kung saan nagsilbi siya ng 2 termino mula 2010 hanggang 2016. Noong 2016, nanalo siyang senador ng Pilipinas at nagsilbi ng 1 termino hanggang 2022. Una siyang tumakbo noong 2007 bilang congressman sa 1st District ng South Cotabato kung nasaan ang kanyang hometown na General Santos City, ngunit natalo. Nabigo rin siya noong tumakbo bilang presidente noong 2022. Raffy Tulfo, isang veteranong mamamahayag at broadcaster na sumikat sa programang Raffy Tulfo in Action bago pumasok sa politika. Noong 2022, tumakbo siya sa halalan at nanalo bilang senador ng Pilipinas kung saan kasalukuyan siyang nagsisilbi. Robin Padilla, isang kilalang action star at tinaguriang bad boy ng Philippine cinema na sumikat sa mga pelikulang Bad Boy at Anak ni Baby Ama. Noong 2022, nahalal siya bilang senador at kasalukuyang nagsisilbi sa kanyang unang termino. Noong 2024, naging presidente rin siya ng partidong PDP Laban. Joseph Erap Estrada, kilalang action star at isa sa pinakasikat na artista noong dekada 70 at 80. Ang mga posisyong hinawakan niya ay Mayor ng San Juan City ng 5 termino mula 1969 hanggang 1986, Senador ng 1 termino mula 1987 hanggang 1992, Vice President ng Pilipinas ng 1 termino mula 1992 hanggang 1998, President ng Pilipinas ng 1 termino mula 1998 pero natanggal sa pwesto noong 2001 at bumalik pa sa lokal na pamahalaan bilang mayor ng Maynila ng 2 termino mula 2013 hanggang 2019. Marami na ring personalidad ang sumubok tumakbo sa national level pero hindi pinalad. Noong 2016, tumakbo bilang senador sina Alma Moreno, Isko Moreno, Edu Manzano at Ray Langit, ngunit lahat ay hindi nanalo. Noong 2007, tumakbo rin sina Richard Gomez, Cesar Montano at Victor Wood, ngunit hindi rin pinalad. Noong 2010, tumakbo si Imelda Papin sa senatorial race pero hindi rin nanalo. Sa pagka-vice-presidente, tumakbo si Edu Manzano noong 2010 ngunit natalo. Sa pagkapangulo, tumakbo si Fernando Poe Jr. noong 2004 at si Isko Moreno noong 2022. Pareho ring hindi nanalo. Talaga namang napakinabangan ng ibang artista ang kasikatan upang magkaroon ng mataas na kapangyarihan sa gobyerno. Ikaw, ibinoboto mo rin ba ang mga sikat na artista? Ano-ano ang mga basehan mo sa pagboto ng tama? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas